Bago tayo magsimula, announce ko lang yung winners ng ating raffle, ang mga nanalo ng 500 pesos. Congratulations para kay Yana Christine, Cecil Rodriguez, at kay Arlene Destor. Congratulations sa inyong tatlo mga kaninuno. Paki-PM na lang ako sa aking FB page ng inyong GCash number para masend ko ang inyong prize. Congratulations ulit mga kaninuno. At para naman sa mga hindi nanalo, huwag kayong mag-alala kasi marami pa tayong mangyayaring raffle. Kaya ngayon mga kaninuno, pwede kayong mag-suggest. Ano ang gusto nyong games natin next time para sa mga mananalo ng 500? At malay nyo, kapag napili ko yung game na yan, kayo na mismo yung manalo. Kaya comment lang ng comment ng suggestion mga kaninuno at maligaya kaming babasahin yan ng mga admins. Yan lamang. Muli, congratulations mga winners. Simulan na natin ang istorya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kaninuno. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang John. Taong 2004. Puerto Princesa, Palawan. Tubong Negros si John sa Dumaguete, Negros Oriental. Isang bagong graduate noon sa Central Visayas Polytechnic College na kung tawagin sa kasalukuyan ay NORSO o Negros Oriental State University. Siya ay graduate sa kursong education. Naipangako ng kanyang kapatid na nagtatrabaho sa abroad na pagtapos ng kanyang graduation, magbabakasyon sila sa Palawan. Ilang araw kasi bago mag-graduation, patapos na ang kontrata ng kanyang kapatid sa abroad. Yun na nga ang nangyari. 6 sila noon na nagpunta sa Palawan. Magmula sa pag-book ng flight hanggang sa resort na pupunta nila ay sagot ng kapatid niya. Itago na lang natin ang pangalan ng kapatid niya bilang Janice. Ayon kay John, masayang-masaya siya sa regalo ng kapatid niya. Isang parte ng buhay niya na kahit kailan hindi makakalimutan. Pero sa likod pala nito, isang madilim na karanasan ang mangyayari. Patay na noon ang tatay niya kaya ang kasama lang ay si Janice. Nanay niya, 2 pang kapatid at isang pinsan na close sa kanya. Bago pa sila tuluyang makarating sa isang resort, nagpahinga muna sila sa isang paupahan doon sa may Puerto Princesa. Hapon sila dumating doon sa lugar. Pasensya na. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan ng mismong lugar. Medyo maselan kasi para sa mga taong naroon. Ang isang kapatid noon ni John na si Joseph ay galing lang sa rehab. Gawa ng nalulong siya sa ipinagbabawal na gamot at nagbulakbol sa eskwelahan. Si Joseph ay matalim ang dila kung magbitaw ng salita. Maliban pa dyan, mayabang at barumbado. Madalas nga itong napagsasabihan ng kanilang nanay, kaya nga hindi sila magkasundo. Pero ganun pa man, kapatid niya rin ito. At hindi pwedeng iiwan kapag merong okasyon na magaganap. Ilang sandali pa ang lumipas. Napagpasyahan ni Janice na maglibot-libot muna doon sa lugar upang mag-aliw at bumili ng ibang bagay upang ipangdagdag sa makakain pati na rin sa inumin.
Malakas din kasing uminom si Janice. Tomboy kasi. At likas na nakikisabay sa mga kayang gawin ng mga lalaki. Naiwan sa paupahan ang kanilang nanay kasi hindi na nito kayang maglakad-lakad. Matanda na rin kasi ang nanay nila. Kaya naman sila na lang ang umalis. Si John, Janice, Joseph, yung bunso at pinsan nilang isang babae. Isang convenience store malapit sa airport sila namili. Matapos nilang makapili ng kanilang mga kailangan, tumambay sila doon sa labas habang umiinom ng alak. Si John noon ay nanonood lang sa kanyang mga kapatid na umiinom. Hindi daw kasi siya umiinom ng alak. Nagmana daw ang kanyang mga kapatid sa kanilang tatay na namatay dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Napansin kalaunan ni John na tinatamaan na ang kanyang mga kapatid sa alak. Kaya naman nagyaya na siya na bumalik na sa inuupahang lugar. Pero nagalit daw noon si Joseph dahil killjoy daw si John. Hoy! Huwag kang ang manguna. Napaka-killjoy mo naman. Wika ni Joseph. Hindi naman sumagot si John dahil alam niya ang ugali ng kanyang kapatid. Hindi ito nagpapatalo kapag sinagot mo siya. Kaya naman hinayaan na lang ni John. At kalaunan si Janice na ang nagyaya na umuwi. Kaso nga lang, biglang tumayo si Joseph. Binato niya yung bote malapit doon sa pader, kung saan nakapwesto yung nagtitinda ng mani at sigarilyo. Sumigaw yung tindera. Tinamaan daw ang anak niya na nasa gilid din ng ale. Kaagad itong nilapitan ni Janice at John upang masuri kung nasugatan. Nataranta si John dahil dumudugo ang noo nito pati na din ang kamay. Natalsikan ng maraming bubog yung bata sa iba't ibang parte ng katawan. Galit na galit noon ang ali. Mga wala kayong galang! Hindi niya ba nakita na merong tao dito? Galit na wika nung matanda. Ma'am, pasensya na po kayo. Lasing na po kasi yung kapatid ko eh. Sagot ni Janice sa kanya. Nakita ko naman. Alam kong dayo lang kayo. Pero kung ganyan ang ugali nyo, na ipapakita sa lugar, siguradong merong kayong kalalagyan dito sa lugar namin. Sige na, bitawan mo yung anak ko. Huwag mong hawakan. Mga walang modo. Humanda kayo. Galit na wika nung matanda. Habang si John ay sinusubukan niyang tignan kung gaano kalala ang tinamo ng bata. Pero tinabing ang kamay niya nung ali. Wala naman silang nagawa kung hindi ang humingi pa ng paumanhin. Pero mas lalo pang nagagalit ang ali. Sinisermo na noon si Janice at Joseph. Dumukot ng pera si John upang iabot doon sa ali. Pero hindi tinanggap. Sa halip ay dinuraan pa siya sa muka. Kaya naman umalis na lang sila dahil baka lumala pa ang sitwasyon. Nang makarating sila sa inuupahang bahay, wala silang imikan. Hindi na rin nila ikwinento sa kanilang nanay kung ano ang nangyari. Hindi muna pumasok sa loob si Janice noon.
Nanatili lang muna siya sa labas habang naninigarilyo. Nilapitan siya ni John, pero umiiyak pala ito. Sana pala, hindi na lang tayo tumambay doon. Wala pa rin palang pinagbago si Joseph. Hanggang dito ba naman, dala-dala niya yung ugali niya? Hindi sumagot si John sa sinabi ni Janice. Ito kasi ang tumayong ama mula nung namatay ang kanilang tatay. Natakot siya na baka magbago ang isip nito at magpa siyang umuwi na lang sa Negros. Muli namang nagsalita si Janice, pero malumanay na. Sige na nga, matulog na tayo. Bukas na natin kausapin si Joseph kapag humupa na yung alak sa utak niya. Tumango si John sa kanyang kapatid. Inakbayan siya ni Janice habang papasok sila ng bahay. Kinabukasan, maaga silang nagising at nagtungo na doon sa resort. Hindi noon makitaan ng sigla ang magkakapatid. Gawa ng sariwa pa sa kanila ang nangyari noong isang gabi. Isang malapit na dalampasigan ang napiling resort house ni Janice. Mas madali daw kasi ang ganitong lugar upang mabilisan silang makalangoy sa dagat. Nag-aya ang kanilang bunso na mamasyal sa dalampasigan. Pero biglang sumigaw si Joseph sa loob ng kwarto. Sigaw na parang merong iniindang sakit. Pero hindi nila pinansin si Joseph dahil baka nagkukunwari lang. Hanggang sa muli itong sumigaw kasabay ng pag-iyak. Pinuntahan ito ni John upang suriin kung ano ang nangyari. Laking gulat niya nang makita niya ang dibdib ni Joseph na namumula. Para bang napaso. Malaki ang sakop nito at halos buong dibdib niya ay natakpan. Napakunot ang mukha ni John dahil hindi niya mawari kung paanong nagkaroon ng paso si Joseph. Nang mas tinitigan pa niya, nakita niya yung mga mapulang bahagi ay parang nagtutubig. Makikita din sa mukha ni Joseph na sobrang nasasaktan siya. Namimilipit sa sakit. Nay! Ate Janice! Dali! Tignan niyo yung dibdib ni Joseph! Nang makita ito ni Janice, nagwika siya ng, Sus! Wala yan no. Bungang araw lang yan. Hindi ka kasi naliligo eh. Yan tuloy, kung ano-ano yung tumutubo sa balat mo. Ang sagot ni Joseph sa kanila, Ngayon ko lang nakita to eh. Wala naman to kanina nung nasa lungsod tayo. Sobrang sakit ate. Parang pinapaso ako eh. Ang init. Aray! Kumuha ang nanay nila ng pulbos at nilagyan yung mapulang bahagi sa dibdib ni Joseph. Baka sakaling mawala yung langis kapag yun ang ginawa niya. Pero hindi. Yung mga tubig sa dibdib ni Joseph naging maliit na butlig at isa-isang nagputukan. Takang-taka noon si John dahil kakaibang klase ng sakit ang nakikita nila. Maliban pa dyan, nakaramdam ng pagkamanhid sa paa si Joseph. Nawalan siya ng lakas, kaya biglaan siyang napaupo. Nawala din naman kaagad yung sakit, kaya hindi niya masyadong pinansin. Pero nakakaramdam pa rin siya na parang merong tumutusok ng karayong sa kanyang binte.
Tumawag noon ng nurse si Janice upang matulungan si Joseph. Kaso nga lang, wala siyang makita. Kaya nagtanong na lang siya doon sa resort kung sino ang kayang magbigay ng paunang lunas. Isang lalaki ang lumapit sa kanila at mabilis na sinuri ang sugat ni Joseph sa kanyang dibdib. Matapos nun, nilagyan niya ito ng ointment kaya nawala ang sakit. Nakatulog na rin si Joseph matapos nun. Marahil dahil sa sobrang pagod sa kakainda ng sakit. Naguluhan noon si Janice kasi kung kailan sila magbabanding ng pamilya, saka pa may nangyaring hindi inaasahan. Sa halip na magdiwang sila doon sa karagatan, nanatili na lang sila doon sa may resort. Hindi na rin sila naglibot doon sa lugar. Doon na lang sila naligo sa may harapan ng resort sa Pangpang. Jan, ang malas naman. Kagabi meron tayong nakaalitan. Tapos ngayon naman si Joseph masama yung pakiramdam. Wika ni Janice kay Jan habang nakalubog ang paa doon sa dagat. Sumapit na ang tanghali, kaya bumalik na sila doon sa resort house. Pero ang ipinagtataka ni Jan kung bakit hindi naligo ang pinsan niya at kanilang bunsong kapatid. Pagpasok nila sa loob ng kwarto, nakakumot ang kanilang bunsong kapatid habang yung pinsan nilang babae ay umiiyak doon sa tabi niya. Oh, Jingjing! Bakit ka umiiyak dyan? Si Noel, nilalagnat po kasi. Natatakot po ko kasi iba na po yung pakiramdam ko sa nangyayari. Hindi ba po nagbanta yung ali kagabi? Baka po mambabarang yun eh. Ano bang sinasabi mo dyan? Pahawak nga kay Bunso. Oh, wala naman ah. Ha? Teka. Jan, yung kamay ni Bunso oh. Nangingitim. Ate, yung kamay ko po, hindi ko po magalaw. Ang bigat po. Dito na nataranta si Janice at Jan. Kaagad nilang dinala si Bunso sa isang malapit na klinik. Subalit noong ipinatingin nila sa doktor, wala naman daw. At hindi naman nangingitim ang kamay ng Bunso. Baka daw sa posisyon lang ng pagtulog, kaya namanhid ang kamay ng kanilang kapatid. Hindi makapaniwala si John sa nangyayari. Kitang-kita niya kasi yung kamay ng kapatid niya kanina na nangingitim. Pero pagkarating nila sa doktor ay biglang nawala na. Matapos naman nila doon sa doktor, napagpasyahan ni Janice na umuwi na lang sila sa Negros dahil minamala sila ng sandaling yon. Yun ding araw na yon, nagbalot na sila at umuwi kaagad. Sa Pahumpandan, Dumaguete sila nakatira. Ang bahay nila ay duplex type na may 2 kwarto at may malaking sala. May distansya ito mula sa kalsada. May iilang kapitbahay sila doon, pero may distansya ito mula sa kanila. Pagkarating nila doon sa bahay, wala pa ring tigil sa pagtubig ang sugat ni Joseph. Mas lumala pa ito dahil yung tubig na lumalabas nagiging kulay dilaw tapos may amoy na malansa. Sinubukan nilang ipatingin sa doktor. Wala naman daw kakaiba maliban sa impeksyon.
Kaya karaniwang gamot at antibiotic lang ang inireseta sa kanya. Kaso nga lang, nang sandaling ito, si John ay may napapansin na maliliit na sugat sa kanyang binti. Para bang kagat ng pulang langgam. Sobrang kati daw. Pero hindi niya pinagtuunan ng pansin. Ang inisip niya baka allergy lang. Ang mas binigyan niya ng atensyon ay ang kanyang kapatid. Kaso nga lang, maging ang kanilang bunsong kapatid, may mga galis na kumakalat sa kamay. Sobrang takang-taka silang lahat. Lahat sila ay merong nararamdaman at puro sakit sa balat. Sumapit ang isang araw. Merong bumisita kay Janice. Nakaklase niya noon sa high school. Nakita ng kaklase niya ang kalagayan ng magkakapatid. Naitanong nito kung saan sila nanggaling bago magkaroon ng sakit sa balat. Ang unang pinayo ng kanyang kaklase, magpatingin sa isang manggagamot dahil baka binarang sila. Napakaangas ng unang episode ng kwento natin sa Barang Mga Kaninuno. Palagi talagang ganito no? Kapag meron tayong inaagrabyado na tao, kapag merong mayabang na tao tapos meron silang inalipusta na ibang tao, kalimitan nabibigyan sila ng sumpa. Ang sumpa kasi ng mangkukulam o mangbabarang, kumakapit yan kapag meron kang masamang ginawa sa kanila. Kapag mas matindi yung galit na naramdaman ng mangkukulam o mangbabarang, siguradong mas malakas ang kapit ng sumpa sa inyo. Kaya payo lang mga kaninuno, maging maingat tayo sa lahat ng oras. Huwag tayong maging mayabang. Kasi yung mga bagay na meron tayo ngayon, hindi naman talaga sa atin yan. Pinairam lang sa atin ng amang maylikha. Kaya palaging maging humble dahil baka magaya kayo sa nangyari sa istorya na ito. Nagsisimula pa lang ang kwento. Marami pang characters na dadating. Magugulat kayo mga kaninuno dahil ang kwentong ito ay merong koneksyon sa mga nagdaan nating istorya. Kaya abangan ang susunod na episode. Maraming salamat mga kaninuno. Yan lamang. Paalam!